Hello guys, magandang araw po sa ating lahat at welcome to my channel at ako nga po pala si Brad Sherwin at magkakaroon po tayo ng kaunting quick review para po dito sa ating nakuwang unit na Rusi Karusa. So sa mga nagbabalak po na kumuha ng unit na ganito, so magkakaroon po tayo ng kaunting sharing at maaaring may makuha kayong tip o idea kung ano bang klase ang unit na Rusi Karusa. So let's start guys! Yun nga, welcome back again. So ang ating pag-uusapan ay ang tungkol dito sa ating Rusi Karusa. Una sa lahat, bakit ko ba ito nagustuhan at ba't ba ito ang aking napiling unit? Actually guys, ako po kasi ay matagal ng customer ng Rusi. Kaya naman kahit papaano ay may background na tayo sa mga unit na galing po sa kanila. Actually may tricycle po ako at isang unit din na galing sa kanila, yung Passion. Tapos yung Macho na 150cc. And then, at nagkaroon ng pagkakataon na nakakuha tayo ng ganitong unit na Rusi Karusa. So, practically speaking guys, ito po kasi sa napansin ko sa aking research ay practically speaking sa presyo niya is mas affordable po siya or budget friendly yung kanyang presyo sa cash at ganoon din sa installment. So siya nga pala, itong aking Rusi Karusa White na ito ay kinuha ko as installment 36 month no or 3 years po siya. So may down payment po siya na 15,000. Actually 6,000 plus lang naman yung down payment dito sa branch ng Naga City or Naga no dito sa Bicol. Kaya lang kami ay nag-advance ng isang buwan. Pero yung 1 month na advance na yon ay magagamit mo yon sa last payment na. Kumbaga sa ika 36 month na po yun magagamit. So kaya sa susunod na buwan, talagang dapat ka pa rin maghulog ng monthly niya. So ang monthly niya po ay pumapatak ng 7,100 at pag lumagpas ka sa due, nagkakaroon po siya ng patong na at least 7,600 kung di ako nagkakamali. So check na lang natin sa susunod na ating vlog or next video para malaman natin yung talagang presyo niya, no? Kasi andun sa ano ko sa wallet. So ngayon pag-usapan lang natin yung mga experiences ko dito sa Rusi Karusa, no? So hindi naman po tayo mekaniko, no, kundi user lang po tayo nitong sasakyang ito. So ito po ay nag 1 month, isang buwan na po yan sa akin. So kung pag-uusapan natin yung makina, so far ngayon po wala namang problema sa makina. At nasubukan ko na rin po siyang kargahan ng 10 sakong bigas, no, 50 kilos. At pataas po yung biyahe namin noon at saka pababa. Then tungkol naman po sa sa gasolina, okay lang naman, sakto lang para sa akin yung kanyang gasoline consumption. Depende sa lugar na pupuntahan mo. At napansin ko pag city driving talagang medyo makonsumo siya. Pero hindi naman ganun kadami. Pero pag long distance, tipid talaga siya. Tipid po guys. Ano po. So, siguro ang 100 pesos or 1 liter ay kaya tumakbo ng 25 km pataas. No? So, sa next vlog natin, tignan natin kung makukuha natin yung exact gasoline consumption. So, ang napansin ko lang dito sa after 1 month niya, no, meron akong mga talagang issue na hindi nagustuhan, no? Kasi meron po siyang meron siyang parang nagba-vibrate na loose bolt ang tingin ko at hindi ko pa nga tingin sa kasa, no, kasi medyo wala po tayong time. Yun lang naman at saka medyo maingay kasi siya. Kaya nakaka-disturb talaga. Una, wala naman yun, no? Mga after 5 days na ginagamit ko siya, lumabas na yung ganun tunog. Di ko lang alam kung sa lahat ng unit ganun, no? Pero sa aking unit, ganun. Maingay siya, may tumutunog na parang loose bolt sa ilalim. Di ko alam kung saan banda. So yun ang ating ipapatingin sa
mekaniko ng Rusi sa susunod na mga araw or mga ngayong buwan kung sakali po. Yun lang naman po sa ngayon ang nakikita kong issue na talaga medyo bothering para sa akin. Sa ano naman po sa driving, napaka-smooth niya, malambot po yung foam niya actually, no? Kumpara siyempre sa tricycle at saka single motorcycle, mas komportable po siyang dalhin. At kung titingnan natin yung design niya, mas hindi naman po magpapatalo ang design ng Rusi Karusa natin, ano? Maganda po yung design niya talaga. At yung kanyang interior, okay naman po. At yun nga lang, syempre siguro sa katagalan ng pagbibiyahe mo, medyo may lumuluwag na mga tornilyo, no? Kasi yun naman talaga ang kadalasan na experience ko rin diyan sa mga motor na galing sa Rusime. Minsan may lumuluwag na tornilyo kasi nga ito dito na rin inassemble yung ano nito, yung yung trapal, no? Diyan lang sa branch. So, yun lang muna. Kung meron tayong gustong pag-usapan na sa susunod na ating video or vlog ay comment nyo lang po dyan, no? At hanggang dito lang guys, at muli, thank you and maraming salamat. See you next video or vlog. Salamat po.